Kanselado na ang passport ni dating Congressman Zaldico na dawit sa mga anomalya sa flood control projects. Nakikipag-ugnayan na ang PNP at Department of Foreign Affairs sa mga embahada ng Pilipinas sa iba't ibang bansa para mahanap si Ko. Narito ang report ni Maricel Halili. Passport ko ni Zaldico ay kanselado na. Inanunsyo mismo ni Pangulong Bongbong Marcos na kanselado na ang pasaporte ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Kaya inatasan ng Pangulo ang Department of Foreign Affairs at ang PNP na makipag-ugnayan sa iba't ibang embahada para matuntun ang puganting si Ko. Para tiyakin na hindi maaring magtago itong ating hinahabol na magtago doon sa kanilang bansa at kung sakali man ay siya'y pupunta ron, ay i-report sa atin para naman ay maibalik natin siya dito sa Pilipinas. Ayon sa abogado ni Ko na si Attorney Rui Rondain, kakatanggap lang niya ng kopya ng motion ng ombudsman para kanselahin ang pasaporte ng kanyang kliyente. Duda raw si Rondain na kinansela na agad ang passport dahil may 5 araw pa raw sila para tutulan ito. Sabi naman ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro, kanselado na ang pasaporte ni Ko eksakto alas 5 ng hapon. Alinsunod sa resolusyon na ibinaba ng Sandigan Bayan at sa kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kinansela na ang pasaporte ng dating Ako Bicol Party List Representative Elizalde Salcedo Co. Wanted si Ko matapos maakusahan ng graft at malversation kaugnay ng maanomalyang flood control project sa Oriental Mindoro. Ayon sa isang video ni Ko, noong Hulyo siya umalis ng bansa para sa isang medical check-up. May inilabas ng Blue Notice ang Interpol para ma-monitor ang galaw niya. Base sa ilang ulat, nagpunta si Ko sa Amerika, Japan, Singapore, Spain at Portugal. Sabi rin noon ni Interior Secretary John Vic Remulla, posibleng nagtatago ang dating kongresista sa Portugal. Mukhang meron daw kasing Portuguese passport si Ko. Pero sabi ni Secretary Remulla, pwedeng umapela ang Pilipinas sa Portuguese government para tumulong sa pagpapauwi kay Ko. Siniguro rin noon ang ombudsman na mabigyan ng proteksyon si Ko sakaling umuwi siya sa Pilipinas. Pero ayon sa kampo ni Ko, takot pang umuwi ang dating kongresista dahil sa mga banta sa kanyang buhay at dahil na rin sa galit ng publiko. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Dito tayo sa totoo, dito tayo sa True FM. Mag-follow at mag-subscribe din po kayo sa aming social media accounts at True Network PH. Diyan po yan sa aming X na dating Twitter, sa FB, sa Instagram, sa YouTube, sa TikTok at sa mga podcast. At syempre, tutok din po kayo sa Signal True TV Channel 19.